Ako si Marco, isang simpleng lalaki na naglalakbay sa iba't ibang lugar dahil sa aking trabaho bilang isang freelance photographer. Sa kasalukuyan, nasa isang maliit na baryo, ako sa gitnang Luzon kung saan tila napakabagal ng oras. Dito ko nakilala si Lila, isang babaeng hindi ko inaasahang magiging bahagi ng aking kwento. Isang gabi, habang ako'y naglalakad pauwi galing sa isang photoshoot, nadaanan ko ang isang lumang bahay na tila may kakaibang enerhiya. Nanggagaling ang liwanag sa loob nito na parang may nagaganap na kakaibang ritual. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humihila sa akin papasok. Dahan-dahan akong lumapit at nang ako'y sumilip sa bintana, nakita ko si Lila. Nakaupo siya sa sahig, nakaharap sa isang kandila, tila may binabasa mula sa isang lumang libro. Ang kanyang mukha'y seryoso, puno ng kaba at takot. Bago pa man ako makalayo, bigla siyang lumingon at nagtagpo ang aming mga mata. Sa halip na magulat, ngumiti siya at hudyat na pumasok ako. "Pasok ka," sabi niya na parang matagal na kaming magkakilala. "Kailangan ko ng tulong mo." Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong puwersa na nagtulak sa akin upang makinig sa kanya. Lumapit ako at naupo sa kanyang tabi. Doon ko nalaman na ang kanyang kaibigan, si Eliza, ay nawawala na ng ilang araw. Ang bahay na ito ang huling lugar na nakita siyang pumasok. Sa tingin ko, may koneksyon ang bahay na ito sa pagkawala niya. Paliwanag ni Lila habang itinuturo ang mga simbolo sa libro. Kailangan ko ng kasama para tuklasin ito. Walang pag-aalinlangan, pumayag ako. Sa kabila ng kaba, may bahagi ng aking pagkatao na tila nasasabik sa bagong pakikipagsapalaran na ito. Kaya naman, sinimulan namin ang aming pag-usisa. Bawat sulok ng bahay ay puno ng alikabok at mga lumang gamit na tila may mga lihim na nais ipahayag. Habang kami nag-iinspeksyon, biglang bumukas ang isang pintuan sa likod ng bahay. Walang tao, ngunit parang may umuungol mula sa loob. Nagkatinginan kami ni Lila at sa kabila ng takot, alam naming kailangan naming pumasok. Sa aming pagpasok, bumungad sa amin ang isang madilim na silid na puno ng mga lumang orasan na hindi gumagana. Sa gitna nito'y may isang mesa na puno ng mga sulat at litrato. Isa sa mga litrato ay si Eliza, kasama ang isang matandang lalaki na hindi ko kilala. Ngunit ang mas nakakagulat, sa isang sulok ng litrato, naroon ang aking sarili na tila hindi ko maalala kung kailan kinunan. Napatigil kami sa aming pag-iimbestiga nang biglang may marinig kaming yabag ng mga paa mula sa itaas. Tumahimik kami, naghihintay sa susunod na mangyayari. Bago pa man kami makakilos, biglang bumukas ang ilaw at narinig namin ang isang boses na nagmumula sa itaas. "Akala nyo ba'y magtatagumpay kayo?" Isang malalim at malamig na boses ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Sa kabila ng mga alingaw-ngaw ng malamig na hangin sa paligid, nagpatuloy kami ni Clara sa aming paghahanap kay Miguel, ang kaibigan niyang misteryosong nawala. Ang gabi ay tila may sariling batas, sinusubukang itago ang mga sagot sa likod ng mga anino. Sa bawat hakbang namin, ang malalim na katahimikan ng kagubatan ay nagbabadya ng kung anong panganib na nagkukubli. "Sigurado ka bang dito siya madalas pumunta?" Tanong ko kay Clara habang tinutunton namin ang makipot na daan sa loob ng gubat. "Oo," sinabi niya sa akin na dito siya nakakahanap ng kapayapaan. Tugon ni Clara na may bahagyang pag-aalala sa kanyang tinig. Hindi ko maipaliwanag, ngunit may kakaibang pakiramdam akong bumabalot sa akin. Parang may kung anong puwersang nagtutulak sa akin na magpatuloy kahit pa ang takot sa hindi alam ay bumibigat sa aking dibdib. Habang naglalakad kami, napansin kong lumalalim ang aming pag-uusap. Ang mga estranghero na minsang nagkasalubong lamang sa isang kapehan ay ngayon ay tila nagiging magkasangga sa gitna ng isang misteryo. Nakakatawa kung paano kami ipinagtulakan ng pagkakataon sa isa't isa, kahit pa sa simula'y walang malinaw na dahilan.
Alam mo, hindi ko talaga siya kilala ng lubos, sabi ni Clara, bigla ang pagputol sa aming katahimikan. Ngunit sa tuwing magkasama kami, parang may kakaibang koneksyon kaming dalawa. Tumingin ako sa kanya, hinahanap ang sinseridad sa kanyang mga mata. Minsan, ang mga tao ay dumarating sa buhay natin na may dahilan, kahit hindi natin agad ito nakikita. Sagot ko. Nagpatuloy kami hanggang sa marating namin ang isang lumang kubo sa gitna ng kagubatan. Ang mga pader nito ay puno ng mga ukit at simbolo na tila lumang-luma na para bang may mga kwentong nais ipahayag. Sa likod ng kubo may isang maliit na sapa, ang tubig nito ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Paborito niyang lugar ito, wika ni Clara habang lumalapit kami sa kubo. Sabi niya, dito siya nakakahanap ng inspirasyon para sa kanyang mga sining. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig namin ang mahihinang yabag ng mga paa sa likod ng kubo. Biglang lumakas ang tibok ng puso ko at hinila ko si Clara sa tabi ko. May tao, bulong ko. Dahan-dahan kaming lumapit, sinubukan naming hindi makalikha ng ingay. Sa likod ng kubo, nakita namin ang isang lalaki na nakaupo sa lupa, nakaharap sa sapa. Nakayuko ang kanyang ulo, tila may iniisip na malalim. Miguel! Tinawag ni Clara, nangingibabaw ang saya at pagkaalarma sa kanyang tinig. Lumingon si Miguel at nakita ko ang pagkamangha sa kanyang muka. Clara, paano kayo nakarating dito? Tanong niya, ang boses niya ay puno ng pagtataka. Naghahanap kami sa'yo, sagot ni Clara habang lumalapit sa kaibigan. Bakit ka nandito? Anong nangyari sa'yo? Tumayo si Miguel at sa kanyang paggalaw, nakita ko ang isang kakaibang simbolo na nakaukit sa kanyang braso. Isa itong simbolo na nakita ko rin sa mga pader ng kubo. Parang may kung anong misteryong bumabalot sa kanya at alam ko sa mga sandaling iyon na hindi ito simpleng pagkawala lamang. May mga bagay na hindi ko maipaliwanag, sabi ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. May mga taong naghahanap sa akin, Clara. Mga taong hindi mo dapat makilala. Nagkatinginan kami ni Clara at sa aming mga mata, alam namin na may mas malalim pang misteryo sa likod ng pagkawala ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay tila nagkukubli ng lihim na hindi namin kayang ipaliwanag. At sa mga sandaling iyon, naiintindihan kong may mas malaking puwersa na naguugnay sa aming tatlo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, ang boses ko ay puno ng kuryosidad at bahagyang takot. Bago pa man makasagot si Miguel, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng mga yapak sa paligid. May mga taong papalapit at ang mga anino nila ay naglalaro sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga yapak ay nagmula sa iba't ibang direksyon. Pinapalibutan kami ng mga hindi kilalang nilalang. Mabilis, kailangan nating umalis. Sigaw ni Miguel, agad na hinila kami palayo sa kubo. Habang tumatakbo kami, ang hangin ay tila humahabol sa amin at ang mga anino ng kagubatan ay nagiging mandirigma ng gabi. Sa likod ng aming pagtakbo, naririnig ko ang mga bulong ng mga estranghero, mga bulong na nagsasabing hindi pa ito ang katapusan. Ngunit sa ngayon, ang aming layunin ay makaligtas at sa gitna ng takbuhan, alam ko sa kaibuturan ng aking puso na ang misteryo ay nagsisimula pa lamang. Isang cliffhanger na puno ng tanong ang bumabalot sa amin at alam namin na ang paglalakbay ay hindi magiging madali. Ngunit sa kabila ng panganib, hindi namin kayang tumigil. Ang pag-asa na mahanap ang mga sagot ay ang tanging nagpapatibay sa aming loob at kami determinado na hindi magpapatalo. Ang mga hakbang ko ay hindi na sigurado habang sinusundan ko si Elara sa masikip na kalye ng bayan. Hingin na may halong alikabok at usok ang pumapasok sa aking ilong ngunit wala akong pakialam. Ang tanging mahalaga sa akin ay ang matuklasan ang lihim sa likod ng pagkawala ng aming kaibigan, si Lucas. Sino ang mag-aakalang
ang dalawang estranghero na tulad namin ay magiging magkasangga sa ganitong pakikipagsapalaran. Halika, Axel, tawag ni Elara habang papasok siya sa isang lumang gusali. Ang pintuan nito'y bahagyang nakabukas, tila nag-aanyaya, ngunit may kasamang babala. Sumunod ako, pinipilit na hindi magpahuli sa bibilis ng kanyang galaw. Sa loob, ang liwanag ay dim at ang amoy ng kape ay nangingibabaw. Kami nasa isang lumang kafe na tila hindi na napapansin ng mga tao. Sa isang sulok may isang lalaki na tila nagmamasid sa amin. Hindi ko maiwasan ang pagdududa. Sino siya? Bakit siya narito? Siya si Marcus, ang dating kaibigan ni Lucas. Bulong ni Elara habang nilalapitan namin ang lalaki. May alam siya kung saan natin matatagpuan si Lucas. Marcus, bati ko, pilit pinapakalma ang aking nerbiyos. Ano ang alam mo tungkol sa pagkawala ni Lucas? Ngumiti siya, ngunit ang nangiti ay tila may halong kalungkutan. Matagal ko nang inaasahan na may darating para sa kanya. Hindi siya basta-basta nawala, may lihim siyang tinatago. Ang mga usok na nakita ninyo sa mga kalye, ito ang mga palatandaan. Nagkatinginan kami ni Elara. Ano ang ibig sabihin ni Marcus? Ang mga usok ay hindi basta pangkaraniwang usok. Ang mga ito'y may dalang mensahe, 100 patungo sa sikreto ni Lucas. Ipapakita ko sa inyo ang daan, ani Marcus, sabay tayo at lumakad patungo sa likod ng kafe. Sumunod kami, ang kaba ay bumabalot sa aking dibdib. Sa likod ng kafe ay may isang lumang hagdan pababa sa basement. Ang bawat hakbang ay tila tumatawid sa pagitan ng kilabot at pag-asa. Sa ilalim, may isang silid na puno ng mga lumang aparato at papeles. Sa gitna nito'y may isang mapa na nakalagay sa mesa. Ang mapa na ito, sabi ni Marcus, ay ang ruta na sinundan ni Lucas bago siya nawala. Ang mga usok na nakita ninyo ay mga palatandaan na iniwan niya. Ang bawat isa ay may koordinado na magdadala sa atin sa susunod na hakbang. Hindi ko maiwasang magtaka. Paano nagawa ni Lucas ito? Anong uri ng peligro ang kanyang kinakaharap? Tayo'y magmadali, sabi ni Elara, kinuha ang mapa at lumabas ng silid. Ako'y sumunod, ang puso ko'y tumitibok ng mabilis. Sa labas, ang kalye ay tila mas tahimik. Ang mga usok ay naglaho, ngunit ang kanilang bakas ay nagturo sa amin sa isang lumang pabrika sa gilid ng bayan. Ang pabrika ay tila abandonado, ngunit may nararamdaman akong kakaibang enerhiya mula dito. Axel, narito na tayo, sabi ni Elara. Tinuturo ang pinto ng pabrika. Si Lucas ay narito. Pumasok kami sa loob. Ang dilim ay bumalot sa amin. Ngunit sa gitna ng dilim ay may liwanag. Isang silweta na kumikilos sa malayo. Si Lucas. Ngunit bago ko siya matawag, isang sigaw ang narinig. Huwag kayong lalapit. Babala ni Lucas, ang boses ay puno ng takot. Ngunit huli na, ang pinto sa likod namin ay biglang nagsara at ang mga ilaw ay nagbukas, nagbigay liwanag sa paligid. Kami napapalibutan ng mga tao. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit. Si Marcus ay nagpakita sa harapan. Ang ngiti na kanina'y malungkot ngayon ay puno ng paghiganti. Akala ninyo ay matutulungan ninyo si Lucas, sabi ni Marcus. Ang boses ay malamig. Ngunit kayo'y dumating lamang para sa inyong pagkapahamak. Ang twist ay matindi, ang cliffhanger ay nakabitin. Sino ang tunay na kalaban? Ano ang lihim ni Lucas? Sa isang iglap, ang kwento'y nagbago at ang aming pakikipagsapalaran ay tila wala ng kasiguraduhan. Ang dilim ay muling bumalot sa amin, ngunit sa gitna nito'y may pag-asa. Sa kabila ng panganib, kami ni Elara ay hindi susuko. Ang aming pagkakaibigan ay siyang magiging liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa kabila ng mga nangyari sa nakaraang araw, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon sa babaeng estranghero na si Alina. Pareho kaming naligaw sa gulo, ngunit tila ang aming pagkakaibigan ay lumalalim sa bawat hakbang
na aming tinatahak. Ang pagkawala ni Marco, ang kaibigan naming pareho, ay nagdala sa amin sa sitwasyong hindi naming inaasahan. Ngunit sa bawat hakbang na papalapit sa kanyang kinaroroonan, nararamdaman ko ang tibok ng puso kong bumibilis. Alam mo, hindi ko iniisip na ganito ang magiging takbo ng buhay ko, sabi ni Alina habang naglalakad kami sa madilim na daan. Ang mga ilaw ng poste ay nagbibigay ng liwanag sa aming dinaraanan. Ngunit ang dilim ng gabi ay tila nagtatago ng mga sikreto sa likod ng bawat sulok. Pareho tayo, sagot ko. Kung tutuusin, dapat nga ay nasa bahay lang ako, nag-i-enjoy sa isang tahimik na gabi. Pero heto tayo, hinahanap ang kaibigan nating nawawala. Tiningnan ni Alina ang mapa sa kanyang telepono. Ayon sa huling impormasyon na nakuha natin, dito sa lugar na ito, huling nakita si Marco. May kakaibang nangyari dito at kailangan nating alamin kung ano iyon. Pumasok kami sa isang lumang bodega na tila iniwan na ng panahon. Ang mga dingding nito ay may bakas ng kalumaan at ang amoy na sumalubong sa amin ay tila nagpapaalala ng mga alaalang matagal nang nakalimutan. Habang naglalakad kami sa loob, nakarinig kami ng mga tunog na tila nagmumula sa malalim na bahagi ng bodega. Ang mga hakbang namin ay waring umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng lugar at ang pakiramdam ng kaba ay hindi maiwasan. Narinig mo ba iyon? Tanong ni Alina. Ang kanyang boses ay may halong tensyon. Tumango ako, sinubukang pakalmahin ang sarili sa kabila ng takot na unti-unting bumabalot sa akin. Oh, narinig ko, parang may tao sa loob. Nagpatuloy kami, sinundan ng tunog na parang nag-aanyaya sa amin, papunta sa kung saan mang destinasyon. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ang bodega ay tila isang labirint ng mga kahon at lumang kagamitan. Madilim, malamig, at may kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Sa wakas, narating namin ang isang pinto na bahagyang nakabukas. Mula sa loob nito, may liwanag na kumikinang. Nagpalitan kami ng tingin ni Alina, kapwa nagtataka kung ano ang aming matutuklasan sa likod ng pintuang iyon. Dahan-dahan naming binuksan ang pinto at ang aming mga mata ay nagtama sa isang eksenang hindi namin inaasahan. Sa gitna ng silid, si Marco ay nakaupo sa isang silya, ang kanyang mga kamay ay nakatali. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang taong nakatayo sa harapan niya. Siya ay si Luis, isang kaibigan na matagal na naming hindi nakikita. Luis? Tanong ko, hindi makapaniwala sa aking nakikita. Ang aming dating kaibigan ay tila puno ng galit at determinasyon. Ang kanyang mga mata ay tila may mga kwento ng pagkabigo at puot. Akala ko ba ay kaibigan mo si Marco? Tanong ni Alina. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at galit. Tumawa si Luis, isang mapait na tawa na tila nagtatago ng mas malalim na kwento. Kaibigan? Hindi. Siya ay isang taksil. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Ang mga alaala ng aming pagkakaibigan ay bumabalik sa akin, ngunit ang sitwasyon ngayon ay tila ibang-iba sa inaasahan. Ano ang nangyari kay Luis? Bakit siya nagbago? Alam niyo ba kung gaano kahirap ang maging palaging naaapi? Sabi ni Luis, ang kanyang boses ay puno ng hinanakit. Habang kayo ay masaya, ako ay nasa gilid, pinagtatawanan, inaabuso. Ito ang araw na babawi ako. Habang nagsasalita siya, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking likod. Alam kong kailangan naming kumilos. Nagpalitan kami ng tingin ni Alina at sa isang iglap, nagpasya kaming kumilos. Bigla kaming nagtakbuhan patungo kay Marco, sinusubukang iligtas siya mula sa pagkakatali. Ngunit bago pa kami makalapit, narinig namin ang pagputok ng baril. Ang tunog nito ay pumuno sa silid at ang takot ay agad na bumalot sa amin. Alina, sigaw ko, hindi sigurado kung ano ang nangyari. Ngunit sa labas ng bodega narinig ko ang mga sirena ng pulis. Sa wakas may pag-asa. Ngunit sa sandaling iyon, alam kong hindi pa rin tapos ang laban.
Ang tanong ay, sino ang tunay na kaaway? At bakit nangyari ito? Habang lumalapit ang mga pulis, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking balat. Ang misteryo ay hindi pa rin nalulutas at ang aming pagkakaibigan ay susubukin sa mga darating na araw. Ngunit alam kong hindi kami magpapatalo. Ngunit sa likod nito, may isang tanong na bumabalot sa aking isipan. Ano ang tunay na dahilan ng lahat ng ito? Habang nagmamasid sa paligid, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya. Isang pakiramdam na may iba pang nangyayari na hindi pa namin natutuklasan. At sa puntong iyon, alam kong hindi pa tapos ang aming pakikipagsapalaran. Sa kabila ng mga pagod na hakbang, nararamdaman ko pa rin ang kilig ng misteryo na bumabalot sa paligid namin. Ang lumang mansyon na ito, na tila sinadyang itinago sa gitna ng kagubatan, ay nagtataglay ng mga lihim na matagal nang sinisikap na ilihim ng panahon. Sa tabi ko, si Ana, ang babaeng estranghero, ay tila hindi rin mapakali sa excitement na aming nararamdaman. Sa bawat paggalaw ng kanyang flashlight, tila may mga anino sa sulok ng mata ko na nagtatago sa dilim. Jasper, sa tingin mo ba dito natin makikita ang sagot? Tanong ni Ana habang binabagtas namin ang madilim na koridor ng mansyon. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa, ngunit hindi rin naiwasan ng bahagyang kaba. Sa tingin ko, ito na ang huling lugar na hindi pa natin nalilibot. Sagot ko habang pinipilit kong huwag magpahalata na nag-aalala rin ako. Sa loob ng ilang linggo, ang aming paghahanap para sa kaibigang nawawala ay nagdala sa amin sa iba't ibang sulok ng bayan. Ngunit ang mansyon na ito ay tila ang pinakahuling piraso ng puzzle. Habang patuloy kaming naglalakad, napansin ko ang kakaibang mga simbolo na nakaukit sa mga dingding. Hindi ko mawari kung anong kahulugan ng mga ito, ngunit tila may koneksyon sa mga kwento at alamat na narinig ko noong bata pa ako. Ang mansyon ay matagal nang inabandona, ngunit tila nag-iwan ito ng bakas ng hindi maipaliwanag na enerhiya. May nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ni Ana, habang pinagmamasdan ang mga simbolo. Parang may tumatawag sa atin mula sa loob. Tumango ako. Oo, parang may puwersang nagtutulak sa atin na tuklasin pa ito. Sa likod ng aking isipan, nararamdaman ko ang pamilyar na pakiramdam ng panganib, ngunit ang pag-asang mahanap ang kaibigan ay mas matimbang. Sa wakas, narating namin ang isang malaking silid. Sa gitna nito ay may isang antigong mesa, at sa ibabaw ay may isang kumpol ng mga lumang papeles. Agad kaming lumapit at sinimulang busisiin ang mga dokumento. Ang mga ito ay puno ng mga tala tungkol sa mga eksperimento at mga plano ng isang hindi kilalang grupo. Ang pangalan ng aming kaibigan, si Daniel, ay paulit-ulit na lumilitaw sa mga tala. Si Daniel. Bakit nandito ang pangalan niya? Bulong ni Ana habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Habang sinisikap kong unawain ang mga dokumento, napansin ko ang isang mapa na naglalaman ng mga lokasyon na tila may kaugnayan sa mga simbolo sa dingding. Ang mapa ay nagmamarka ng isang lugar sa ilalim ng mansyon na hindi pa namin napupuntahan. Mukhang may lihim na silid sa ilalim, sabi ko habang itinuturo ang marka sa mapa. Kailangan nating puntahan ito. Walang pag-aalinlangan, sinimulan namin ang paghahanap para sa daan patungo sa lihim na silid. Sa bawat hakbang, ang kaba at excitement ay lalong lumalakas sa aming dibdib, hanggang sa narating namin ang isang lumang hagdanan na tila bumababa sa ilalim ng lupa. Habang bumababa kami, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa amin. Ang dilim ay nagiging mas makapal at ang katahimikan ay nagiging mas nakakatakot. Sa wakas, narating namin ang pinto ng silid. Dahan-dahan kong binuksan ito at agad na bumungad sa amin ang isang malawak na espasyo na puno ng mga kagamitan at mga lumang libro. Sa gitna ng silid, naroon si Daniel. Nakaupo siya, tila walang malay ngunit buhay. Agad kaming lumapit at sinubukang gisingin siya. Sa aking pag-aalala, hinawakan ko ang kanyang balikat.
Subalit siya'y biglang nagmulat ng mata. Jasper, Anna, nandito na kayo. Mahina niyang bulong, tila pagod na pagod. May isang bagay, kailangan niyo itong malaman. Bago pa man siya makapagsalita ng mas mahabang paliwanag, biglang narinig namin ang tunog ng mga yapak sa likod namin. Ang aming mga puso ay tila tumigil sa pagtibok nang sa wakas ay harapin namin ang taong dumating. Isang matandang lalaki na may hawak na lampara ang nakatayo sa pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo at ang kanyang presensya ay nagdala ng kakaibang aura sa silid. Ako ang tagapagbantay ng lihim na ito, sabi niya habang ang kanyang tinig ay tila bumabalot sa buong kwarto. Ang kaibigan ninyo ay bahagi ng isang eksperimento. Isang eksperimento na hindi ninyo kailanman inaasahan. Sa likod ng kanyang ngiti, naramdaman ko ang isang kakaibang takot. Ano nga ba ang kinalaman ni Daniel sa lahat ng ito? At bakit ang mansyon na ito ay tila naglalaman ng mga lihim na maaaring magbago sa aming pagkakaibigan at pananaw sa mundo? Habang ang tanong ay patuloy na bumabalot sa aming isipan, ang huling pahayag ng matandang lalaki ay nag-iwan sa amin ng isang cliffhanger na hindi namin inaasahan. Ang inyong kaibigan ay hindi basta-basta nawawala. Siya ang susi sa pagsisimula ng isang bagong yugto. Ang pagbagsak ng ulan ay tila musika sa pandinig na may ritmo ng mga patak na bumabagsak sa bubong ng lumang kubo. Nakatayo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang bawat patak na nagkakaroon ng sariling buhay sa pag-agos pababa. Sa likod ko, si Elena ay abala sa pag-aayos ng mga gamit namin. Simula nang magkasama kami sa paghahanap kay Paulo, ang nawawala niyang kaibigan, marami-rami na rin kaming naranasan. Isa na rito ang pagtatago sa kubong ito na sa kabila ng kalumaan ay tila naging tahimik na kanlungan namin sa gitna ng kagubatan. Alam mo, kung hindi lang tayo naghahanap kay Paulo, ang lugar na ito ay sobrang ganda. Wika ni Elena habang inaayos ang mga pinamili naming pagkain sa maliit na mesa. Oo nga, pero sa tingin ko, may kung anong misteryo ang kubong ito, sagot ko habang patuloy na nakatanaw sa labas. Tama ka, lahat ng bahagi ng gubat na ito ay parang may kwento. Isa na nga siguro ang kubong ito, tugon niya, sabay lingon sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaiba akong nararamdaman sa kubong ito. Parang may mga mata na nakamasid sa amin mula sa dilim. Hindi na rin ako makapaghintay na makaalis dito, pero alam ko rin kailangan naming magpahinga. Ilang araw na rin kaming naglalakbay at tila wala pa rin kaliwanagan ang lahat. Kinaumagahan, nagpasya kaming bumalik sa daan, nagbabakas sakaling may makuha kaming impormasyon mula sa mga lokal sa bayan. Sa paglalakad namin, hindi ko maiwasang mapansin ang mga kalawakan ng gubat. Ang mga puno, ang mga halaman, tila lahat ay may kwento. Parang isang malaking palaisipan na hindi ko magawang buuin. Ilang oras pa ang lumipas bago namin narating ang bayan. Sa kabila ng pagod, hindi kami tumigil sa pagtatanong sa mga tao. Pero wala ni isa sa kanila ang makapagbigay ng konkretong sagot tungkol kay Paulo. Ang iba ay tila nag-aalangan, ang iba na may nagkibit-balikat na lang. Hanggang sa dumating kami sa isang lumang tindahan na mukhang hindi na kadalasang dinarayo ng mga tao. Sa likod ng counter, isang matandang lalaki ang tahimik na nag-aayos ng mga paninda. Nginitian kami ni Elena at siya ang unang nagtanong. Magandang araw po, Manong. May alam po ba kayo tungkol sa kaibigan namin? Nawawala siya at ang huling balita namin ay nandito sa lugar na ito, sabi ni Elena. Tumingin sa amin ang matanda, tila sinisiyasat ang aming mga mukha. Marami nang nawawala sa lugar na ito, anya. Pero ang tanong, lahat ba ng nawawala ay dapat hanapin? Nagkatinginan kami ni Elena. Naguguluhan pero hindi nagpahalata. Tila may ibig sabihin ng matanda pero hindi namin masyadong maintindihan. Nagsimula na kaming umalis nang bigla niyang idugtong, kung ako sa inyo,
mag-iingat kayo sa gubat. Hindi lahat ng misteryo ay dapat tuklasin. Hindi ko alam kung bakit, pero ang sinabi ng matanda ay bumalik sa aking isipan noong kami bumalik sa kubo. Sa bawat tunog ng hangin na dumadaan sa mga sanga ng puno, tuwing gabi na kami nag-uusap sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila may bumabalot sa amin na takot at pag-aalinlangan. Hanggang sa isang gabi, habang kami nag-uusap ni Elena, may narinig kaming kaluskos sa labas ng kubo. Tumigil kami sa pagsasalita, nagkatinginan at sabay na lumapit sa bintana. Sa labas, sa ilalim ng liwanag ng buwan, may anino na gumagalaw sa gubat. Hindi ko maaninag kung sino o ano ito, pero alam kong hindi kami nag-iisa. Narinig mo ba iyon? Tanong ni Elena, pabulong. Tumango ako, hindi ko maalis ang tingin ko sa labas. May tao ba roon? Muli naming narinig ang kaluskos, papalapit. Lumakas ang tibok ng puso ko at alam kong ganoon din si Elena. Walang taong dapat naririto sa ganitong oras ng gabi. At sa kabila ng takot, may kung anong nag-udyok sa akin na lumabas na tingnan kung ano ang naroon. Dahan-dahan kaming lumabas ng kubo at sa bawat hakbang lalong lumalakas ang kaluskos. Hanggang sa narating namin ang isang bahagi ng gubat na tila hindi namin narating noon. At doon namin nakita ang isang lumang balon na nakatago sa likod ng mga sanga. Sa tabi nito, may isang maliit na kahon. Ngunit ang mas nakatawag ng pansin ko ay ang anino na nakatayo sa tabi ng kahon. Huwag kayong gagalaw, wika ng anino, isang boses na pamilyar sa amin. Matagal ko na kayong hinihintay. Napakapit si Elena sa braso ko at sa kabila ng takot, hindi ko maiwasang makaramdam ng pag-asa. Paulo? Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Ngunit sa pagharap ng anino, hindi si Paulo ang bumungad sa amin. Isang estranghero, may hawak na sulat at sa likod niya ang balon na tila may lihim na matagal nang nakatago. At doon, alam kong hindi pa tapos ang misteryong bumabalot sa amin. Sa gitna ng madilim na kagubatan, habang ang malamig na hangin ay humahaplos sa aming mga pisngi, hindi ko maiwasang isipin kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Isang simpleng pagkikita sa isang maliit na bayan, isang sulyap na nagbunga ng di inaasahang pagkakaibigan. Ako si Marco at ang babaeng kasama ko ngayon ay si Lila. Parehong estranghero, parehong naglalakbay sa isang landas na hindi namin inaasahan. Marco, sigurado ka bang dito tayo dapat magpatuloy? Tanong ni Lila, ang mga mata'y puno ng pag-aalinlangan habang tinitingnan ang makitid na daan sa harap namin. Tumango ako, bagamat may bahagyang kaba sa dibdib. Oo, Lila, ayon sa mga palatandaan, dito dapat tayo magtungo. Wala tayong ibang pagpipilian kundi magtiwala sa mga pahiwatig na iniwan ng kaibigan mong si Ethan. Si Ethan, ang nawawalang kaibigan ni Lila, ang dahilan kung bakit kami nasa ganitong sitwasyon. Noong una, hindi ko lubos na nauunawaan kung bakit ako nadamay. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, naging malinaw na ang pagkawala ni Ethan ay may mas malalim na kahulugan. Hindi ito simpleng paglalakbay para sa amin. Ito'y isang misyon, isang adventure na puno ng misteryo. Nagsimula kaming maglakad, maingat na umiwas sa mga ugat ng puno na tila nakaharang sa daan. Ang liwanag ng buwan, ang tanging ilaw namin, nagbibigay ng sapat na tanglaw upang makita ang aming tinatahak. Habang naglalakad, sinimulan kong alalahanin ang mga huling araw bago nawala si Ethan. Siya'y palaging masigla, palaging may mga plano na tila hindi nauubos. Ngunit may isang bagay sa mga mata niya noon, isang lihim na hindi niya maipaliwanag. Marco, bulong ni Lila, halos hindi marinig sa tahimik na paligid. May narinig ka bang tunog? Huminto kami, nakikinig sa paligid. Sa simula'y wala, ngunit maya-maya'y naramdaman ko rin ang mahina at malayong tunog. Isang tila pag-aalulong ng hangin na may kasamang mga kaluskos. Doon,
Sa kanan natin, sabi ko, itinuro ang direksyon ng tunog. Nagkatinginan kami ni Lila, parehong may kaba, ngunit puno ng determinasyon na alamin ang pinagmulan nito. Habang papalapit kami, ang tunog ay naging mas malinaw. Hindi ito ordinaryong tunog. Ito'y tila boses, isang hinaing na puno ng pagmamakaawa. Ang puso ko'y bumilis ang tibok, hindi sigurado kung ano ang matatagpuan namin. Ngunit kailangan naming malaman, kailangan naming iligtas si Ethan. Nang marating namin ang pinagmulan ng tunog, natagpuan namin ang isang maliit na kuweba na natatabunan ng mga sanga at dahon. Sa loob nito, ang liwanag ng buwan ay nagbigay ng kaunting liwanag, sapat na upang makita ang isang figura na nakaupo sa isang sulok. Ethan, tawag ni Lila, ang tinig ay puno ng pag-asa at pag-aalala. Ngunit nang lumapit kami, napansin naming hindi si Ethan ang figura sa loob ng kuweba. Isang matandang babae nakasuot ng basahan ang nakatingin sa amin. Ang kanyang mga matay puno ng takot at misteryo. "Huwag kayong mag-ingay," bulong niya. Ang boses ay puno ng pagkamadali. "Nandito lang siya, ngunit hindi siya ang kaibigan niyo." Naguluhan kami ni Lila, hindi sigurado kung ano ang ibig niyang sabihin. "Sino ang tinutukoy mo?" Tanong ko, ang boses ay puno ng tensyon. Ngumiti ang matanda, isang nanggiting puno ng lihim. "Ang tunay na Ethan ay matagal nang nawala. Ang hinahanap niyo ay hindi siya, kundi ang anino ng kanyang nakaraan." Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang kanyang sinabi. Ang mga salitang iyon ay tila naglalaman ng isang katotohanan na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ang mga mata ni Lila ay tila naglalaban sa pagitan ng pagkalito at pag-asa. "Mali ito," bulong ni Lila, halos hindi marinig. "Hindi ito ang inaasahan ko." Ngunit bago pa kami makapagtanong muli, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw, isang pag-aalulong na puno ng galit mula sa labas ng kuweba. Nagkatinginan kami ni Lila, alam naming hindi kami ligtas. Sa gitna ng kagubatan, isang bagong hamon ang naghihintay. Kung ang hinahanap namin ay hindi si Ethan, sino ang tunay na dapat naming iligtas? Ang matandang babae ay tila may alam, ngunit ang kanyang mga matay puno ng lihim na hindi niya sasabihin. "Marco, kailangan nating umalis," sabi ni Lila. Ang boses ay puno ng pag-aalala, ngunit may kasamang determinasyon. Tumango ako, alam kong kailangan naming magpatuloy sa kabila ng pagkalito. Habang lumalabas kami sa kuweba, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila nagbabanta sa amin. Ngunit sa kabila ng takot, alam kong hindi kami magpapatalo. Sa likod ng bawat misteryo ay may sagot, at kami ni Lila ay handang harapin ito, kahit ano pa man ang aming matuklasan. Pagkatapos ng maraming araw ng paglalakbay, naramdaman ko ang pagod sa aking katawan, ngunit hindi ko magawang tumigil. Sa likod ng aking isipan, ang imahe ni Miguel, ang kaibigan naming nawawala, ay patuloy na nagbibigay sa akin ng determinasyon. Ang bawat hakbang ko ay puno ng pag-asa, kahit na ang landas na aming tinatahak ay puno ng panganib at misteryo. Si Clara, ang babaeng estranghero na ngayon ay kasangga ko, ay tahimik na naglalakad sa aking tabi. Kanina pa siya walang imik, ngunit alam kong may iniisip siyang malalim. Ang kanyang mga mata, kahit napagod, ay puno ng tapang. Isa siyang enigma na unti-unting nabubuksan sa akin habang kami naglalakbay. "Malamig na ang hangin," wika niya, sa wakas ay nagsalita. "Nararamdaman mo bang may kakaiba sa lugar na ito?" Tumango ako. Oo, parang may kung anong presensya, hindi ko maipaliwanag. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang isang lumang simbahan, tila iniwan na ng panahon. Ang mga pader nito'y puno ng lumot at ang mga bintana ay basag na. Ngunit meron itong kakaibang aura na humahatak sa amin. Parang may nawawalang bahagi sa kwento dito, bulong ni Clara. Bakit kaya iniwan ang simbahan na ito? Napansin ko ang isang lumang pintuan sa gilid ng altar.
para bang may kung anong puwersa ang nag-uudyok sa akin na buksan ito. Tumingin ako kay Clara at sa kanyang mga mata'y nakita ko ang parehong kuryosidad na nararamdaman ko. Pinagtibay nito ang aking loob. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Sa likod ng pintuan ay isang madilim na hagdanan, pababa. Ang hangin ay tila bumalot sa akin ng lamig at takot, pero mas nangingibabaw ang kagustuhan kong malaman ang katotohanan. Handa ka na ba? Tanong ni Clara, hawak ang kanyang flashlight na nag-iisang ilaw sa gitna ng dilim. Oo, sagot ko kahit na ang puso ko'y tumitibok ng mabilis. Walang atrasan, kaya't sabay kaming bumaba. Ang bawat hakbang ay may tunog na umaalingaw-ngaw sa paligid, tila bumubulaga sa mga kaluluwa ng nakaraan. Ang hagdanan ay tila walang katapusan, ngunit sa wakas ay narating namin ang isang masikip na lagusan. Sa dulo ng lagusan, may isang maliit na silid na puno ng mga lumang libro at kagamitan. Sa isang sulok, may nakaupo isang tao. Hindi ko makilala ang kanyang mukha sa una dahil sa dilim. Ikaw ba si Miguel? Tanong ni Clara, puno ng pag-asam ang kanyang boses. Nang lumapit kami, unti-unting nagkaroon ng hugis ang kanyang mukha sa liwanag ng flashlight. Ang puso ko'y tumigil ng sandali. Hindi si Miguel. Isa siyang estranghero, mas matanda kaysa sa amin, na may hawak na isang lumang piraso ng papel. Naghanap kayo para sa nawawalang kaibigan, sabi niya. Ngunit may mas malalim na misteryo sa lugar na ito. Nagkatinginan kami ni Clara. Ano ang ibig niyang sabihin? Sa kanyang mga mata ay may kakaibang kilig, isang lihim na tila matagal na niyang iniingatan. Ang simbahan na ito, patuloy ng estranghero, ay itinayo sa ibabaw ng isang sinaunang lugar ng pagsamba. Ang mga taong nagtago dito ay may kaalaman na hindi madaling maunawaan. Lumapit siya sa amin at inabot ang piraso ng papel. Nang tingnan ko ito, isa itong mapa ng lugar na tila mas malaki kaysa sa aming inaakala. May mga marka na tila mga simbolo at isang bahagi nito ay may pirma ni Miguel. Ang kaibigan ninyo, sabi ng estranghero, ay naghahanap ng lihim na ito. Ngunit may mga puwersang mas malalakas kaysa sa kanya. Iniwan kami ni Clara na naguguluhan habang ang estranghero'y tahimik na lumakad palayo, naglaho sa dilim ng lagusan. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang tanong ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Sa labas ng simbahan, ang hangin ay mas malamig at mas mahamog. Ang gabi ay nagdudulot ng kakaibang katahimikan. Ngunit sa puso ko, ang ingay ng misteryo ay patuloy na bumubulong. Anong susunod nating gagawin? Tanong ni Clara, puno ng pag-aalala. Hindi ko alam ang sagot, ngunit isa lang ang sigurado ako, hindi kami titigil. Ang bawat hakbang namin ay mas malapit sa katotohanan, kahit na ang kalsada ay puno ng panganib. Dito nagsisimula ang tunay na pakikipagsapalaran sa pagitan ng mga lihim ng nakaraan at ang hinahanap na kaibigan. Ngunit sa aming harapan ay isang landas na hindi pa namin nakikita, puno ng mga tanong na magdadala sa amin sa dulo ng aming paglalakbay. At sa dulo ng landas na iyon, kung saan hindi pa namin alam ang mga darating, naroon ang isang twist na magpapabago sa lahat ng aming nalalaman. Ako'y walang magawa kundi huminto at titigan ang kawalan. Habang ang malamig na hangin ay unti-unting lumalakas sa paligid. Ang mga dahon ng puno ay tila mga kamay na sumasayaw sa hangin, habang ako'y nag-iisip kung ano ang susunod naming hakbang. Sa mga nakaraang araw, marami na kaming napagdaanan ni Eliza, mula sa mga madilim na eskinita ng lungsod hanggang sa mga lihim na silid ng lumang mansion. Lahat ng iyon ay para sa aming kaibigang si Ben na misteryosong naglaho na parang bula. Jake, sa tingin mo ba ay tama ang ginagawa natin? Tanong ni Eliza, nakasalukuyang nakaupo sa isang bato at inaayos ang kanyang sapatos. May pag-aalala sa kanyang boses na hindi ko maitagong narinig. Oo, Eliza, alam kong mahirap pero kailangan nating ipagpatuloy ito.
Hindi ko kaya na basta na lang sumuko. Sagot ko, pilit na pinapalakas ang loob ng aming dalawa. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung saan kami dadalhin ng aming paghahanap. Ang tanging meron kami ay mga pira-pirasong impormasyon na tila isang puzzle na hindi namin mahanap ang tamang piraso para mabuo. Sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi ko maalis sa aking isipan. Ang kakaibang tanawin na nakita ko sa lumang silid ng mansion ilang araw na ang nakalipas. Isang litrato ni Ben kasama ang isang taong hindi ko kilala pero tila may pamilyar na aura. Eliza, naalala mo ba yung litrato sa mansion? Tanong ko, binabalikan ang alaala ng aming pagbisita. Oo, Jake. Ang lalaking kasama ni Ben sa litrato. Hindi ko siya makalimutan. Parang may kung anong misteryo sa kanyang mga mata. Tugon ni Eliza na tila may bahagyang kaba sa kanyang tinig. Nagpasya kami na muling balikan ang silid na iyon. Nasa tuktok ng burol ang mansion at sa tuwing naroon kami, palaging may kakaibang presensya na para bang may nagmamasid. Habang papalapit kami, ang alingawngaw ng aming mga hakbang ay tila bumabalik sa amin, kasabay ng malamig na simoy ng hangin. Pagkarating namin sa silid, muli kong tiningnan ang litrato. May napansin akong kakaiba sa likod ng frame, isang maliit na papel na tila sinadyang itinago. Dahan-dahan kong kinuha ito at nang buksan ko may nakasulat na mensahe, sa ilalim ng buwan, ang sagot ay nandyan. Eliza, tingnan mo to, sabi ko, ipinakita sa kanya ang papel. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tanong niya habang nag-iisip kung ano ang maaaring kahulugan ng mensahe. Biglang bumukas ang pintuan ng silid dahilan upang kami mapalingon. Isang matandang lalaki, may hawak na lampara, ang pumasok. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala pero may kabaitan sa kanyang mga mata. Hindi kayo dapat nandito, sabi niya, ang boses ay puno ng babala. Sino po kayo? Tanong ni Eliza na tila hindi natatakot. Ako si Tomas, ang tagapag-alaga ng mansyon na ito. Maraming sikreto ang lugar na ito at hindi ito ligtas para sa inyong dalawa, sagot niya habang lumalapit sa amin. Sinabi namin kay Tomas ang tungkol kay Ben at ang aming paghahanap. Ang kanyang mga mata ay tila nagbago, mula sa pagkabahala tungo sa pagkaawa. Kung gusto niyo talagang malaman, may isang lugar na dapat niyong puntahan. Sa ilalim ng buwan, ang sagot ay nandiyan. Sabi niya na para bang siya rin ang nagsulat ng mensahe. Hindi ko alam kung bakit, pero nagtitiwala ako sa kanya. Siguro dahil sa kanyang mga mata na puno ng katapatan. Sinundan namin si Thomas palabas ng mansion, patungo sa isang lihim na daan na tila matagal nang nakalimutan. Habang naglalakad, ang kanyang kwento ay unti-unting nagbubukas ng bagong pinto sa aming isipan. Si Ben ay tila bahagi ng isang mas malalim na misteryo na may kinalaman sa lugar na iyon. Pagdating namin sa tuktok ng burol, kitang-kita ang buwan na maliwanag sa kalangitan. Sa ilalim nito, isang lumang balon ang nakatayo, tila isang simbolo ng mga lumipas na panahon. Sa ilalim ng buwan, dito niyo makikita ang sagot, sabi ni Tomas habang itinuturo ang balon. Dahan-dahan kaming lumapit at sa bawat hakbang ay nararamdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Ang balon ay tila nag-aanyaya, ngunit may halong takot sa aking kalooban. Nang kami nasa gilid na, isang hindi inaasahang tunog ang nagmula sa loob. Isang tinig na tila pamilyar. Jake, Eliza. Nagulat kami, ang tinig ay tila kay Ben, ang aming kaibigan na matagal na naming hinahanap. Sa ilalim ng balon, ang sagot sa aming misteryo ay tila nag-uumpisang lumantad. Ngunit sa kabila ng lahat, isang tanong ang nananatili. Paano siya naging naroon? Ang hangin ay lalong lumakas at ang misteryo ng aming paghahanap ay tila lumalalim pa. Sa ilalim ng buwan, ang sagot ay nandiyan.
Ngunit handa na ba kami sa kung ano ang maaari naming matuklasan? Pagod na ako. Ang bawat hakbang ko sa makipot na daanan ng lumang aklatan ay tila may bigat ng mundo. Sa tabi ko, si Lila, ang estrangherang babaeng kakilala ko pa lang 2 araw ang nakalipas, ngunit parang matagal na naming kilala ang isa't isa. Pareho kaming pinilit na magtulungan ng mga pangyayaring hindi namin lubos maunawaan. Ang pagkawala ni Miko, ang kaibigan ko, na tila naging misteryo na mas malalim kaysa sa inaakala namin. Sigurado ka bang dito tayo pupunta? Tanong ni Lila habang maingat niyang iniilawan ang madilim na sulok ng aklatan gamit ang flashlight na dala niya. Wala tayong ibang pagpipilian, sagot ko. Ayon sa sulat na natagpuan natin sa apartment ni Miko, may clue raw dito. Hindi ko alam kung bakit, pero nararamdaman kong tama ang direksyon natin. Ang lumang aklatan ay halos hindi na nilalapitan ng mga tao. Ang mga dingding nito ay may bakas ng alikabok, ang mga sahig ay natatakpan ng buhok ng mga daga, at ang mga lumang aklat ay parang mga tagapag-ingat ng mga lihim na matagal nang nakalimutan. Sa kabila ng takot, hindi ko magawa ang tumigil. May bagay na nagtutulak sa akin para hanapin si Miko, kahit sinasabi ng utak ko na mali ang lahat ng ito. May kakaiba dito, bulong ni Lila habang napapahinto siya. Ang mga mata niya ay nakatutok sa isang lumang estante ng mga aklat na tila hindi na ginalaw sa loob ng dekada. Napansin ko ang isang aklat na nakausli mula sa hanay ng iba. Subukan mo tong buksan, sabi niya, sabay turo sa aklat na may kulay itim na pabalat. Ang pamagat nito, ang lihim ng mga tagapag-ingat, Marilas Tagapareds. Dahan-dahan kong inabot ang aklat at nang buksan ko ito, tumambad sa amin ang isang piraso ng papel na tila isiniksik sa gitna ng mga pahina. Ang sulat kamay sa papel ay pamilyar, sulat ni Miko. Gabriel, Lila, kung nababasa niyo ito, ibig sabihin natagpuan niyo ang clue. Huwag kayong magtiwala sa mga bagay na nakikita niyo. Ang lahat ay may kabaligtaran. Ang susunod na hakbang ay nasa basement. Magmadali kayo, pero mag-ingat. Hindi niyo alam kung sino ang mga kalaban. Napatingin ako kay Lila. Ang puso ko ay tumibok ng mabilis. Bakit alam ni Miko ang pangalan ni Lila? Hindi ko pa siya ipapakilala sa kanya, ni hindi nga sila nagkita. Paano niya alam ang pangalan ko? Tanong ni Lila na halata ang kaba sa kanyang boses. Hindi ko alam, sagot ko, ngunit sa loob-loob ko'y nagtataka rin ako. May alam ba si Miko na hindi niya sinabi sa akin? Walang ibang sagot ang sulat, kaya't nagpasya kaming sundin ang bilin ni Miko. Bumaba kami sa basement ng aklatan gamit ang isang lumang hagdan. Sa bawat hakbang, ang ingay ng kahoy na tila malapit ng bumigay ay nagdaragdag sa tensyon. Ang basement ay mas madilim kaysa sa inaasahan namin. Ang amoy ng kahalumigmigan at agnas na papel ay bumalot sa ilong namin, habang ang liwanag ng flashlight ni Lila ay pilit na tumatigos sa dilim. Sa gitna ng basement, may isang lumang mesa. Sa ibabaw nito, may isang kahon na tila matagal nang hindi nagagalaw. Buksan mo yan, sabi ni Lila, ngunit halata ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Inabot ko ang kahon at nang buksan ko ito, tumambad sa amin ang isang lumang mapa. Ang mapa ay may marka sa isang lugar na hindi ko alam. Sa sulok nito, may nakasulat na mensahe sa pulang tinta. Anda nila, ang tamang daan ay hindi laging nakikita. Mag-ingat. Gabriel, tingnan mo to, sabi ni Lila sabay turo sa isang bagay sa gilid ng mesa. Isang lumang recorder. Pinindot ko ang play at narinig namin ang boses ni Miko. Gabriel, kung naririnig mo ito, nasa panganib ako. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag, pero may mga taong naghahanap sa akin. Ang akala ko, simple lang ang lahat. Pero hindi. Hindi lang ito tungkol sa akin. May mas malalim na dahilan kung bakit ako nawala. Hindi ko alam kung kanino ka nagtitiwala ngayon, pero siguraduhin mong hindi ka magpapalinlang. Lila, kung naririnig mo ito, alam kong natagpuan ka na niya. Gabriel, mag-ingat ka sa kanya.
Nanigas ang buong katawan ko. Pinatay ko ang recorder at napatingin ako kay Lila. Anong ibig sabihin ng mag-ingat ka sa kanya? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang aking composure. Hindi ko alam, sagot ni Lila, ngunit ang mga mata niya ay tila may nililihim. Sa mga sandaling iyon, napansin kong may hawak siya. Isang maliit na kutsilyo na itinago niya sa likod ng kanyang jacket. Lila, ano yan? Tanong ko na unti-unting napupuno ng takot. Ngumiti siya, isang nangiti na hindi ko pa nakikita sa kanya. Gabriel, minsan ang tamang daan ay hindi laging nakikita. Alam mo yan, di ba? Nagsimula siyang lumapit. Sa mga sandaling iyon, naisip ko ang sulat ni Miko. Hindi niyo alam kung sino ang mga kalaban. Ang estranghero na naging kasama ko sa paghahanap, siya ba ang tunay na kalaban? Minsang dumampi ang malamig na hangin sa aking pisngi habang kami ni Elara ay naglalakad sa kahabaan ng madilim na eskinita. Ang mga ilaw mula sa mga poste ay tila naglalaro ng tagu-taguan sa bawat hakbang namin. Mula sa pagkakakilala namin sa isa't isa bilang mga estranghero, ngayon ay para kaming mga asong ulol na hindi mapakali sa paghahanap kay Marco, ang kaibigan naming nawawala. Sa bawat galaw ng anino sa kanto, tila may palatandaan siyang iniiwan sa amin. May nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ni Elara habang ang boses niya ay pinapawi ng malamig na hangin. Tumango ako, bagamat hindi ko masabi kung ano nga ba ang bumabalot sa akin. Parang may mata tayong hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Kanina pa ako may kutob na may sumusunod sa atin. Bulong niya, sabay lingon sa likuran. Nagpatuloy kaming maglakad, ngunit ang kaisipang iyon ay hindi na maalis sa aming mga isipan. Isang tunog ng nagkalansing na lata ang pumukaw sa aming atensyon, kaya kami napahinto. Tumingin kami sa direksyon ng tunog, ngunit wala kaming nakita kundi ang mga basurang nakakalat sa gilid ng daan. Marco, bulong ko sa hangin. Umaasa na ang pangalan niya ay makapagpalabas sa kanya mula sa kung saan man siya nagtatago. Ngunit sa halip na si Marco, isang pamilyar na figura ang lumitaw mula sa kadiliman. Isang lalaking may suot na sombrero, ang mismong tao na nakita namin sa larawan kasama si Marco noong huling araw na nakita siya. Ang mga mata niya ay nagliliyab sa misteryo, tila ba may nais siyang ipahiwatig. Kayong dalawa ang hinahanap ko, sabi niya, ang tinig ay malamig at matalim. Hindi namin alam kung dapat ba kaming matakot o magalak. Nagpalitan kami ng tingin ni Elara at nakuha ko ang senyas na dapat kaming mag-ingat. Anong kailangan mo sa amin? Tanong ni Elara na bumabalot ang tapang sa kanyang tinig. Si Marco, sagot ng lalaki. May mga bagay na hindi niyo pa nalalaman tungkol sa kanya. Nagulat kami sa kanyang sinambit. Sino ba talaga si Marco? Sa kabila ng aming pagkakaibigan, tila may mga lihim na hindi namin nababatid. Dadalhin ko kayo sa kanya kung susunod kayo sa akin, alok ng lalaki, ang tinig ay puno ng pangako na may halong banta. Sumunod kami, bagamat may kaba sa aming mga puso. Naglakad kami sa mas masikip na eskinita hanggang sa umabot kami sa isang lumang gusali na tila ba itinago sa mata ng mundo. Sa loob, mas maraming tanong ang bumalot sa aming isipan kaysa sagot. Sa kabila ng dilim, nakita naming may mga piraso ng papel na nakakalat sa sahig. Mga larawan ni Marco kasama ang iba pang mga tao na hindi namin kilala. Mga dokumento ng mga transaksyon, mga lihim na tila ba hindi dapat namin malaman. Si Marco ay hindi lamang kaibigan, sabi ng lalaki, habang kinukuha ang isang papel na may pirma ni Marco. Siya ang susi sa mas malawak na misteryo. Bago pa namin siya matanong, naramdaman namin ang paggalaw mula sa likuran. Isang tunog ng pintuan ang bumasag sa katahimikan. Napalingon kami at doon namin nakita si Marco. May mga pasa sa mukha ngunit may determinadong tingin sa kanyang mga mata. Marco, sigaw ni Elara.
ngunit pinigilan kami ng lalaki. Hindi niyo siya pwedeng lapitan, sabi niya. Hindi pa ngayon. Habang kami nag-aalinlangan, biglang tumunog ang alarma mula sa buong gusali. Ang tunog ay bumasag sa katahimikan at nagbigay hudyat ng panganib. Ang mga ilaw ay nagsimulang mag-flash at ang sahig ay tila ba nag-vibrate kasabay ng tunog. Umalis na kayo, sigaw ni Marco, ngunit hindi namin magawang iwan siya. Sa isang iglap, nawala ang ilaw at kami ay nagdilim. Narinig namin ang mga yabag ng paa, mga sigaw at tila ba nagkakagulo ang lahat. Bago pa kami tuluyang mawala sa takot, naramdaman ko ang kamay ni Elara na mahigpit na humawak sa akin. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, ngunit ang tiwala ko kay Elara ay mas matatag kaysa kailanman. Sa kabila ng dilim, alam kong hindi kami nag-iisa. Ngunit ang tanong ay, sino ang tunay na kalaban sa likod ng misteryong ito? At ano ang papel na ginagampanan ni Marco sa lahat ng ito? Sa puntong iyon, naramdaman ko ang malamig na bakal na nakatutok sa likod ng ulo ko. At doon ko napagtanto, ang kaibigan naming nawawala, ang estranghero sa dilim, at ang lalaking may sombrero. Lahat ay bahagi ng iisang laro, isang larong hindi namin inaasahang laruin. Sumisigaw ang katahimikan ng isang tanong. Sino ang tunay na kaibigan sa gitna ng mga estranghero? Mula sa aking kinatatayuan, kitang-kita ko ang pagkapit ng dilim sa paligid habang unti-unting bumabagsak ang ulan. Ang mga patak nito'y tila ba mga misteryosong mensahe, bumubulong ng mga lihim na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Kasama ko si Lara, ang babaeng estranghero na sa kabila ng aming pagkakaiba ay naging katuwang ko sa paghahanap kay Adrian, ang kaibigan naming nawawala. Hindi ko akalaing ang simpleng paglalakbay na ito ay hahantong sa pagkatuklas ng mga bagay-bagay na magpapabago sa pananaw ko sa mundo. Ang unang hakbang namin sa pagtutuklas ay nagsimula sa isang lumang sulat na natagpuan namin sa likod ng paboritong libro ni Adrian. Nakasulat doon ang isang code na tila ba nag-uudyok sa amin na hanapin ang isang bagay na mas malaki pa sa aming iniisip. Sigurado ka bang dito yung lugar? Tanong ni Lara habang naglalakad kami sa makitid na daan papunta sa isang lumang bahay na matagal nang iniwan. Oo, ito ang huling address na nakita natin sa sulat, sagot ko. Ang bahay ay tila ba isang multo ng nakaraan? Ang mga bintana nito'y nakapinid, ang mga pader ay natatakpan ng mga gumagapang na halaman. Ngunit may kakaibang puwersang humihila sa amin papasok. Sa loob, natagpuan namin ang mga lumang gamit na tila ba nag-aantay ng muling pagbalik ng kanilang may-ari. Ang kwarto ay puno ng alikabok, ngunit may isang mesa sa gitna na mukhang kinalikis ng mga kamay na puno ng pagmamadali. Sa ibabaw nito ay may isang lumang mapa na may mga pulang marka sa iba't ibang lugar. Adrian ba ang gumawa nito? Tanong ko habang iniinspeksyon ang mapa. Posibleng siya nga. Mukhang sinusundan niya ang pattern ng mga nawawalang tao sa bayan, sagot ni Lara. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang mapa ay nagtuturo sa iba't ibang bahagi ng bayan, mga lugar na tila ba may koneksyon sa isa't isa. Ngunit ang pinakakagulat ay ang marka sa gitna, isang lugar na hindi namin inaasahan. Nag-iisang isla sa gitna ng lawa, bulong ko habang tinitingnan ang marka. Bakit hindi natin ito nakita noon? Siguro'y sinadya niya itong itago. Ang tanong, bakit? Tugon ni Lara. Habang patuloy kaming nag-uusap, narinig namin ang tunog ng mga yabag mula sa itaas na palapag. Bigla kaming napatingin sa isa't isa, kapwa nagtataka kung sino ang naroon. Sa loob ng maraming araw na paglalakbay, natutunan ko nang magtiwala kay Lara. Kaya't tahimik kaming naglakad pataas, ang mga hakbang namin ay tila ba mga awitin ng pagsisiyasat. Pagdating sa itaas, nakarinig kami ng mga bulong, mga boses na tila ba nag-uusap tungkol sa amin. Ang kaba sa aking dibdib ay parang isang nag-aalab na apoy, ngunit pinilit kong kumalma.
Dahan-dahan naming binuksan ang pinto at sa loob ay ang mga silhouette ng dalawang tao. Ang isa sa kanila ay si Adrian. Adrian, sigaw ko, hindi makapaniwala sa aking nakikita. Ngunit ang mukha niya ay puno ng takot at ang mga mata niya ay nag-uusap ng mga salitang hindi ko maintindihan. Bakit ka nandito? Tanong ni Lara habang lumalapit kay Adrian. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang isa pang tao ay biglang nagsalita. Isang boses na hindi namin inaasahan. Akala ni Yobay, kayo lang ang nagtatangka sa sikreto ng bayan na ito? Tanong ng tao, isang matandang lalaki na matagal nang nawawala. Ang boses niya ay puno ng misteryo at ang kanyang presensya ay tila ba nagpapahiwatig ng isang lihim na mas malalim pa sa aming pagkakaintindi. Sa likod niya ay may mga piraso ng papel, mga larawan ng mga nawawalang tao, at isang lumang simbolo na matagal ko nang nakikita sa aking mga panaginip. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit ramdam ko na ang lahat ay nag-uumpisa pa lamang. Ang presensya ng matandang lalaki ay nagbigay ng bagong direksyon sa aming paghahanap at ang mga mata ni Adrian ay tila ba nagsasabi ng isang kwento na hindi pa namin naririnig. Mula sa kinatatayuan ko, nakikita ko ang pag-aalala sa mukha ni Lara, ngunit higit sa lahat ay ang determinasyon na hindi namin bibitawan. Sa kabila ng takot at pagkalito, alam kong hindi kami nag-iisa sa laban na ito. At sa huling pagtingin ko sa matandang lalaki, napansin ko ang isang piraso ng papel sa kanyang kamay, isang huling piraso ng palaisipan na magbabago sa lahat.